Diyos. Hallelujah, malakas na papuri sa Diyos. Ang ating pong mga kamay ay walang tali. Amen. Hindi po siya nakatali. Kaya naman malayang-malaya nating ibigay ang the best na papuri kay El Shaddai. Say hallelujah! Praise the Lord! Amen. Tunay nga po tayo. Sabihin mo sa iyong kapatid, sa iyong katabi, pinagpala ka. Pinagpala ka. Naniniwala ba tayo? Amen. Amen. Sapagkat kung hindi tayo pinagpala, wala tayo sa lugar na ito. Amen. Amen. Hallelujah. Tayo dumulog sa ating Diyos na mabuti. Idalangin natin na sa araw na ito ay katagpuin niya ang ating mga puso. Ano man po ang hangarin ng ating puso, ano man ang dinadala nito. Kung may bigat man na problema, isang tabi po natin at hayaan natin ang Diyos ang ating kausapin. Amen. Sapagkat sa Kanya lamang magmumula ang lahat ng katugunan sa ating mga dalangin. Taas po natin ating mga kamay sa Diyos na mabuti at hayaan nating maranasan ang kapangyarihan niya at makita natin, mamalas natin ang kanyang kaluwalhatian. Hallelujah. Shaddai. Amen. Sabi po ng Habakkuk 3:18,
Gayon pa man ako'y magagalak sa Panginoon. Ako'y magagalak sa Diyos ng aking kaligtasan. Amen? Amen. Si Jesus ang ating kaligtasan. Amen? Amen. Hallelujah. Sabi po ng awit, kahit na may problema ay kayang-kaya ko. Totoo po ba? Amen. Sa gitna ng pagsubok, ako ay sasamba. Tama ba? Amen. Amen. Tayong lahat ay sasayaw sa Diyos. Huwag tayong papipigil sa ating mga katabi o sa anumang bagay sa ating isipan. Ibigay natin ang the best na papuri kay Yahweh Shaddai. Amen. Hallelujah. Kagalakan ko, Diyos, ikaw. Sa presensya mo, kalakasan ko'y umaapaw. Ang glorious ay ikaw. Sa Presensya mo'y kalakasan ko'y maapaw. kahit Kaya na ng problema ay kaya-kaya ko. Amen. Sa gitna ng pagsubok, ako ay sasamba. Magpupuri sa'yo. Ako ay sasayaw sa'yo. Sasambahin ang ngalan mo. Kahit pinipigilan, di papayag na tatahimik lang. Laging magpapapat sa'yo. Sa piling mo, Panginoon. Kahit pinapawisan, okay lang. Makapiling ka lang. Amen, hallelujah. Kalakasan, kagalingan, Panginoon. Kailangan ko, Diyos, ay ikaw. Amen. Sa Presensya mo'y kalakasan ko'y maapaw. may problema. Kahit na may problema, ay kaya-kaya ko. Sa gitna ng pagsubok, ako ay sasamba. Magpupuri sa'yo. Ako ay sasayaw sa'yo. Sasambahin ang ngalan mo. Kahit pinipigilan, ay di papayag na tatahimik lang. Laging magpapapat sa'yo. Sa piling mo, Panginoon. Kahit pinapawisan, okay lang. Makapiling ka lang, ay sasayaw sa'yo. Sasambahin ang ngalan mo. Kahit di mapigilan, ay di papayag na tatahimik lang. Laging magpapapat sa'yo. Sa piling mo, Panginoon. Kahit pinapawisan, okay lang. Makapiling ka lang, ay sasayaw sa'yo. Sasambahin ang ngalan mo. Kahit pinipigilan, ay di papayag na tatahimik lang. Laging magpapapat sa'yo. Sa piling mo, Panginoon. Kahit pinapawisan, okay lang. Makapiling ka lang. Sasayaw sa'yo. Sasambahin ang ngalan mo. Kahit pinipigilan, ay di papayag na tatahimik lang. Laging magpapapat sa'yo. Sa piling mo, Panginoon. Kahit pinapawisan, okay lang. Makapiling ka lang. Okay lang. Makapiling ka lang. Okay lang. Makapiling ka lang. Woo! Praise the Lord. Sorry po. Hallelujah. Amen, amen, amen.
Tunay nga na wala tayong ibang hinihiling sa ating buhay, kundi makapiling lagi natin ang Diyos. Amen? Amen. Sapagkat lahat ng bagay ating mapapagtagumpayan kung kasama natin si Yahweh El Shaddai. Amen po! Palakpakan ng Diyos! Hallelujah! Hallelujah! Praise God. Tayo patuloy na dumulog kay Yahweh El Shaddai. Nagasgas na po. Sabi po ng John 14:27, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Kaya huwag kayong mabalisa, ni huwag kayong matatakot. Yan po ang sabi ni Jesus, na hayaan natin ang kapayapaang nagmumula sa Kanyang lagi nating angkinin at hindi ang kapayapaang mula sa mundo, sapagkat siya lamang magbibigay ng kapayapaan sa ating puso at sa ating isipan. Amen? Kaya wala tayong dapat gawin kundi sambahin para ngalan ng ating Diyos na mabuti. Patuloy po natin itaas ang ating mga kamay sa ating Diyos na dakila. Oh, hallelujah. Sa iyo pang aming pagsamba at wagas na papuri, aming Diyos. Salamat sapagkat ikaw ay nabayubay sa krus. Ibinigay mo po sa amin ang kaligtasan, Panginoon, at ang walang hanggan at walang katulad na pagmamahal ay tanging sa iyo lamang nagmula. Hallelujah. Kapayapaan nagmumula sa inyo. Amen, Lord. Kaligayahang nakamit sa piling niyo. Yes, Lord. Hallelujah. Kapayapaan, O Diyos. Kapayapaan nagmumula sa inyo. Kaligayahang nakamit sa piling ninyo.
sa piling mo. Kaya naisin ang puso ko'y sa piling mo. Kaya naisin ang puso ko'y sa piling niyo. Sa piling niyo, sa piling niyo'y may kaligayahan. Sa piling mo may kalakasan. Sa piling mo, Panginoon, may pagmamahal. Salamat, O Diyos, sa piling mo, itaas ang ngalan mo, Diyos. Salamat. And now let us bless the Lord. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. And all that is within
Shaddai. Through your love and through the Lamb, you saved the son of Abraham. Through the power of your hand, you turned the sea into land. To the outcasts on their knees, you are the God who really sees. And by your might, you set your children free. El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai. Ways to ways, you're still the same. By the power of the name, El Shaddai, El Shaddai, Erkamkan Adonai. We will praise and lift you high, El Shaddai. Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ikaw ang Diyos na karapat dapat purihin ng lahat ng may buhay sa daigdig na ito. Purihin ka ngayon at magpakailanman. Hallelujah, hallelujah. Through the years you made it clear that the time of Christ was near. Though the people could not see what Messiah ought to be, though your words contained the plan, they just could not understand. Your most awesome work was done to the frailty of your Son. El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai. Is the praise, you're still the same. By the power of the name, El Shaddai, El Shaddai, Erkamkan Adonai. I will praise you till I die. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai. Raise the weights, you're still the same. By the power of the name, El Shaddai, El Shaddai, Erkamkan Adonai. I will praise you till I die. El Shaddai. I will praise you till I die. El Shaddai. Ama naming nasa langit, Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa ngalan ng bugtong mong anak na si Jesucristo ang aming Panginoon at tanging tagapagligtas, pinasasalamatan ka namin, Ama, sa biyaya ng buhay at kalakasan ibinigay mo sa amin sa araw po na ito, upang kami sa dako na ito'y muling makaparito at sama-sama na ikaw ay papurihan at sambahin sa Espiritu at katotohanan. Sa aming pagtitipon, O Diyos, kami po'y inyong samahan. At tulad ng iyong pangako, dakilang Diyos, dinggin mo nawa ang aming mga dalangin sa dako pong ito. Ama naming nasa langit, dalangin ko po, tulungan niyo po ako na maipahayag ang inyong salita sa mga sandali pong ito. Ang salita mo na magbibigay sa amin ng liwanag. Ang salita mo magbibigay sa amin ng lakas, O Diyos, upang lumapit sa iyo. Ang salita mong magbibigay sa amin ng lakas
upang gawin, O Diyos, ang banal mong kalooban. Mangusap ka sa amin sa hapon pong ito at patuloy kami bigyan, O Diyos, ng pangunawa sa mga salita mong aming mapapakinggan. Sa ngalan ni Jesus, sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Diyos ay pag-ibig. Pagkalang Diyos na linis na pag-ibig. Pag-ibig ang siyang pumukaw sa ating puso at kaluluwa, ang siyang nagdulot sa ating buhay, liwanag sa dilim at pag-asa. Pag-ibig ang siyang buklod natin, di mapapawi kailan pa man. Sa puso't diwa, tayo'y isa lamang, kahit na tayo ay magkawalay, magkawalan. Pagkalang Diyos natin, Diyos ng pag-ibig, pag-ibig alam tayong magtulungan. At kung tayo'y bigo, at huwag limutin na may Diyos tayong nagmamahal. Sikapin sa ating pagtungo, ipamarita sa buong mundo. Pag-ibig ng Diyos na siyang sumakop sa bawat pusong uhaw sa pagsuyo. Pagkat ang Diyos natin, Diyos ng pag-ibig, nagmahal tayong magtulungan. At kung tayo'y bigo, ay huwag limutin na may Diyos tayong nagmamahal. Nagmamahal. Purihin ang Panginoon. At ang mabuting balita ay ating tunghayan mula sa Ebanghelyo ng Panginoong Hesus ayon kay San Marcos, Kabanata 10, simula mga talata 46 hanggang sa susunod na mga talata. Dumating si Jesus sa Jericho kasama ang kanyang mga alagad at marami pang iba. Nang umalis na sila roon, may naraanan silang isang bulag na nakaupo sa tabi ng daan at namamalimos. Siya'y si Bartimeo, anak ni Timeo. Nang marinig niyang naroon si Jesus na taga Nazaret, sumigaw siya ng ganito, "Jesus, anak ni David, mahabag po kayo sa akin." Pinagsabihan siya ng mga tao at pinatatahimik, ngunit lalo pa siyang nagsisigaw, "Anak ni David, mahabag po kayo sa akin." Tumigil si Jesus at kanyang sinabi, "Tawagin ninyo siya." At tinawag nga nila ang bulag. "Lakasan mo ang iyong loob," sabi nila. Tumindig ka, ipinatatawag kanya.
Iwinaksi niya ang kanyang balabal, paluksong tumayo at lumapit kay Jesus. Ano ang ibig mong gawin ko sa iyo? Tanong sa kanya ni Jesus. Sumagot ang bulag, Guro, ibig ko po sanang makakita. Sinabi ni Jesus, humayo ka, magaling ka na dahil sa iyong pananalig. Noon din nakakita siya at sumunod kay Jesus. Ito ang mabuting balita ng ating Panginoong Hesukristo. Purihin po natin ang Panginoon. Sa Kanya ang lahat ng kapurihan, kaluwalhatian, ngayon at magpakailanpaman. Hallelujah, hallelujah. Masarap ba magpuri sa Diyos? Amen. Tunay nga po, napakasarap magpuri sa Diyos kapag ang kabutihan ng Diyos ay patuloy nating nakikita sa buhay po natin. Nararanasan po ng bawat isa po sa atin. Dati, yung ating mga papuri, palakpak ay para sa tao. Amen? Yung mga pagsayaw natin noon para minsan ay bigyan ng saya yung tao, minsan libangin yung ating sarili, pero ngayon yung mga pagsayaw na ginagawa natin dito, para na kung saan ay aliwin ang Diyos, amen, bigyan ng lugod o bigyan ng tuwa ang Diyos sa pangitan na mga ginagawa po natin kasi hindi yan para sa Kanya. Tulad ng sinabi, lahat ng may buhay, ang sabi ng Biblia, ayon sa aklat ng awit, lahat ng may buhay ay magpuri sa Diyos. Amen? Kaya, napakasarap lang isipin na kung saan ang isa nating tungkulin habang nabubuhay sa daigdig na to ay magbigay ng kapurihan sa Diyos. Amen? Kapag ang Diyos na ito, mga kapatid, ay may kabahagi sa puso ng bawat isa po sa atin, hindi po natin ipagkakait yung Kanyang hinihiling sa atin. Amen? Yung mga papuring nararapat sa Kanya ay maipagkakaloob po natin sa ating Panginoon. Amen? Sino po na kung saan ay kaligayahan ng puso niyang papurihan ang Diyos? Ang lahat ng kaligayahan ng puso na papurihan ang Diyos, pwede nang maupo. Muli po isang mapagpalang hapon po sa inyong lahat. Ayan. Ang ating ibanghelyo po ay hindi po nalalayo pala doon sa ibanghelyo itong para sa araw ng bukas. Amen? Ng ibanghelyo kaninang binasa po ni Father po ay tungkol din doon sa isang bulag. Amen? Na pinagaling po ng ating Panginoong Hesukristo. Bulag. Pag walang mata, walang kita. Diba? Pag maliit ang mata, maliit ang kita. Pag malaki ang mata, malaki ang kita. Ganun ba yon? Pag duling ang mata, doble ang kita. Ano? Palakpakan natin ang ating Panginoong Jesus. Glory to God. Subalit mga kapatid, sa hapon po nito, ang atin pong tatanawin sa Ebanghelyo pong ito ay ang buhay ni Bartimeo na isang bulag. Pag sinabi po isang bulag, si Bartimeo po ay nabubuhay sa kadiliman. Kadiliman. Nabubuhay po siya sa kadiliman, sa mundo ng kadiliman. Kayo po ba'y naranasan nyo na mabuhay sa mundo ng kadiliman? Amen. Naranasan nyo na? Maari ito yung mga bahagi ng buhay natin na kung saan tayo po ay nababalot ng kalungkutan, bahagi ng buhay natin na tayo'y nahihirapan, bahagi ng buhay natin na tayo po ay nasasaktan. Amen? Maari po yan ay mga matanaw nating nagiging kadiliman po sa buhay po ng bawat isa po sa atin. Subalit mga kapatid, sa ating Panginoong Hesus, ang isa pong kadiliman sa buhay po ng tao ay ang tao po ay mabuhay sa kasalanan. Amen? Ang isang linalarawan po dyan ng kadiliman ay walang iba kundi ang pamumuhay ng tao sa kasalanan. At alam po natin na sa taong unang nilikha ng Diyos,
dumating sa kanila yung trahedya po nito. Amen? Na nung ang tao po'y magkasala, ang tao po dati na nilikha ng Diyos, na ang sabi ng Diyos, sa inyo lahat ng nilikha ko, pamahalaan nyo ang lahat ng nilikha ko, pwede nyong kainin, maliban lang dyan sa isa. Amen? Kung yung lahat ng nilikha ng Diyos ay pwede mong kainin, maliban dun sa isa, pag-iinteresan mo pa kaya yung isang iyon? Hindi po ba? Sa tingin mo ba'y kakulangan yung isa na iyon sa buhay mo? Subalit mga kapatid, sa ating Panginoong Hesus, na dumating ang punto na hindi na kontento ang tao. Amen? Na tila baga tingin nila may kulang pa rin sa buhay nila habang hindi nila nakakain yung ipinagbabawal na iyon ng Diyos. Kaya ang tao po ay nagkasala. Sumuway sa kalooban ng Diyos. Anong ang tao po'y sumuway sa kalooban po ng Diyos, tingnan po natin kung ano ang nangyari sa buhay po nila. Ang sabi nga, naghangad sila na makuha yung iisa na yon, yung kakaunti na yon, pero anong nawala sa tao? Amen? Ang nawala sa tao, nung ang tao'y magkasala, ang sabi po ng Diyos, para kayo mabuhay, magbungkal kayo. Magpakahirap kayo para kayo mabuhay. Dati pipitas na lang. Amen? Kita niyo po yung nawala po na yon sa buhay po ng tao, mga kapatid, nung ang tao po ay magkasala. At ito po yung kadiliman na dumating sa buhay ng tao, nga ang tao po ay mabuhay sa kasalanan. Amen? Ang tao o tayo po ay nabubuhay sa kasalanan. Ang tao po, habang tayo nabubuhay sa kasalanan, tayo po ay umaasa sa magagawa ng tao. Amen? Ang taong nabubuhay sa kasalanan ay umaasa sa magagawa ng tao, umaasa sa sarili niyang magagawa at sa magagawa ng ibang tao sa kanyang buhay, sapagkat alam po natin, ang kasalanan po, ang tao po ay napahiwalay sa Diyos dahil sa kasalanan. Amen? Kung tayo napahiwalay sa Diyos dahil sa kasalanan, iyan po yung pagkakataon na matatanaw natin, ang tao ay hindi nabubuhay sa grasya ng Diyos, kundi nabubuhay ang tao sa kanyang sarili. Amen? Sa kanyang sariling lakas, sa kanyang sariling pamamaraan, at sa magagawa ng kanyang kapwa sa kanyang buhay. Purihin po natin ang ating Panginoong Jesucristo. Na kapag sa tao tayo umasa, amen. Kapag sa tao po tayo aasa, mga kapatid, o ang ibig ko po iparating ng Diyos, sinabi po sa aklat ng awit, sa Diyos mo hanapin ang kaligayahan at ang pangarap mo ay iyong makakamtan. Amen? At bilang isang taong makasalanan, alam po natin, hindi po hinahanap ng taong makasalanan ang kaligayahan sa Diyos, kundi ang hinahanap ng taong kaligayahan ay kaligayahan na maidudulot o maibibigay sa kanya ng kanyang sariling magagawa at ang maibibigay sa kanya ng kanyang kapwa. Amen? Na sa atin po mga kapatid, ang sabi nga po, kapag po ang kaligayahan na ating hinahanap ay sa pamamagitan ng maibibigay sa atin ng tao o magagawa sa atin ng tao, nabubuhay tayo sa kadiliman. Amen? Nabubuhay tayo sa kadiliman, nabubuhay tayo sa kasalanan. Bakit po? Kasi ang magagawa ng tao ay may hangganan. Ang magagawa ng tao ay may hangganan. At kung ang kaligayahan na ito, mga kapatid, ay hahanapin natin, buhat po sa tao, mabubuhay tayo ayon sa kalooban ng tao at hindi natin magagawa ang kalooban ng Diyos. Dahil umaasa tayo sa pamamaraan o sa magagawa ng tao sa buhay natin, kasama na diyan ang pag-asa po natin, paniniwala sa ating sariling magagawa, karunungan at kalakasan na ating pinanghahawakan. Subalit ang sabi po diyan, mga kapatid, lahat po iyan ay mayroong hangganan. At ito po yung kalalagayan ni Bartimeo na nais niyang matakasan. Amen? Ito yung kanyang kalalagayan na nais niya na mula sa kalalagayan na yon, sa mundo ng kadiliman pong iyon, mga kapatid, siya po ay
makalaya. Amen? Amen. Sa kalalagayan ni Bartimeo, nung sandali na yan, na kung saan nabubuhay sa mundo ng kadiliman, dumating sa kanya ang ating Panginoong Hesus Kristo. Sa kalalagayan niyang iyon, dumating ang ating Panginoong Hesus. Nung ang Panginoon ay palabas na sa Jericho, nadaanan nila ang bulag na ito, at nung marinig ni Bartimeo na naroroon si Kristo, ang ating Panginoong Hesus, ang ginawa po ni Bartimeo ay tumawag sa ating Panginoong Kristo o tinawag niya ang pangalan ng ating Panginoong Kristo. Tinawag. Bakit niya tinawag? Kasi hindi siya makakalapit. Amen? Amen. Nung marinig niya naroroon ang ating Panginoong Hesus, hindi niya sinikap makalapit, kundi ang ginawa niya ay tumawag. Hindi siya makakalapit kasi bulag siya. Amen? Naririnig niyang naroroon ang Panginoong Hesus, pero hindi niya alam kung saan banda roon. Kaya hindi niya malapitan dahil po siya ay bulag. Kaya ang tanging paraan niya nung sandali na yan ay walang iba kundi tumawag sa ating Panginoong Hesukristo. Na ang sigaw po ni Bartimeo, Jesus, anak ni David. Yung salita pong ito, mga kapatid, ay nagpapahayag ng sandali na yan na si Jesus na ito ay kinikilala ni Bartimeo na hari. Kinikilala niyang hari si Hesukristo na kung saan ayon sa mga propesiya po, ang isa sa magiging hari ng Israel ay magmumula sa angkan ni Haring David. Amen. Kaya nung isinisigaw niya, Jesus, anak ni David, buong pusong naniniwala at pinananaligan, ipinahayag niya yung kanyang pananalig sa ating Panginoong Jesucristo, na si Kristong tinatawagan niya, si Jesus na tinatawag niyang ito na yung haring ipinangako na magmumula sa angkan ni Haring David. Purihin po natin ang ating Panginoong Jesucristo. Buong pananalig, buong pagkilala, o buong pusong tinatanggap niya na si Jesus ang hari na ipinangako. Amen. Si Bartimeo, buhat sa kadiliman, tumawag kay Jesus. Buhat sa kadiliman, tumawag siya sa ating Panginoong Hesukristo. Ang sabi po sa aklat ni Propeta Isaias, Kabanata 49, talata 1 hanggang 2, ang sabi po roon, ang Diyos ay malakas upang iligtas ka. Siya ay hindi bingi at ang dalangin mo'y naririnig niya. Subalit ang sala mo ang siyang dahilan kaya hindi marinig ng Diyos ang iyong dalangin. Amen? Ang sabi po, ang Diyos ay malakas, kaya tayong iligtas anumang oras, dalangin natin ay naririnig niya, pero ang sabi po, may hadlang sa dalangin ng tao. Kaya hindi naririnig ng Diyos, may bara. Amen. Amen. At ano po yung bara na yan? Kasalanan. Kasalanan. Subalit sa punto pong ito, makikita po natin kung si Bartimeo nabubuhay sa kadiliman o ang kadiliman ay isang simbolo ng pamumuhay sa kasalanan, mga kapatid. Pero makikita po natin sa Ebanghelyong ito, si Bartimeo ay narinig ni Jesus. Amen. Yung tawag ni Bartimeo sa ating Panginoong Hesukristo ay narinig ng ating Panginoong Hesukristo. Purihin po natin ang ating Panginoon. Ano po ang dahilan dyan, mga kapatid? Kung siya'y makasalanan, bakit dininig ang kanyang dalangin? Bakit pinakinggan siya ng ating Panginoong Hesukristo? Ang sabi po sa aklat po, sa sulat ni Pablo, sa aklat ng Epeso, kabanata po ay 2, at talata po ay 8, may ipinapahayag po dito si San Pablo
na kung saan mga kapatid ay yung pagpapala ay nakakamta ng isang taong makasalanan hindi sa pamamagitan ng kanyang mabubuting gawa, kundi sa pamamagitan ng pananalig sa ating Panginoong Hesukristo. Ang sabi niya sa talata 8, dahil sa kagandahang loob ng Diyos, ay naligtas kayo sa pamamagitan ng inyong pananalig kay Kristo. At ang kaligtasang ito'y kaloob ng Diyos, hindi mula sa inyo. Hindi ito dahil sa inyong mga gawa, kaya walang dapat ipagmalaki ang sinuman. Purihin po natin ang Panginoong Hesus. Ang taong makasalanan ay diringgin lamang ang kanyang dalangin kung ang panalangin ng taong makasalanan ay nakatuon sa ating Panginoong Hesukristo o buong pananalig na si Kristo po ay tinatanggap sa kanyang buhay bilang Panginoon at tagapagligtas ng kanyang buhay. Sa silong ng langit, ang sabi sa Aklat ng Gawa, walang ibang pangalang ibinigay ang Diyos sa ikaliligtas ng tao, kundi ang pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. Na ang sabi sa Aklat ng Roma, Kabanata 10, talata 13, maliligtas ang lahat ng tatawag sa kanyang pangalan. Amen. Ang ating Panginoong Hesukristo, hindi na parito sa daigdig para sa mga banal. Amen. Amen. Naparito siya para sa katulad mo, katulad ko, na makasalanan. Kung siya'y naparito para sa isang makasalanang tulad mo at tulad ko, isa lang ibig sabihin niyan. Kapag ang isang makasalanan ay tumawag sa kanyang pangalan, karapat-dapat niyang dinggin, pakinggan, o dinggin ng ating Panginoong Hesukristo. Purihin po natin ang ating Panginoon. Malakas na papuri po sa Diyos. Kapag tayo ay nanalig at tumawag sa ating Panginoon, kahit gaano pa karami ang iyong kasalanan, diringgin ka ng ating Panginoong Jesucristo kasi naparito siya para sa iyo bilang isang makasalanan. Bilang pagtugon, huminto ang ating Panginoong Jesucristo. Kung huminto ang ating Panginoong Jesus, ibig sabihin, narinig niya. Amen? Sabihin mo sa katabi mo, sister, naririnig ng Diyos ang dalangin mo. Naniniwala po ba kayo? Palakpakan natin ang ating Panginoong Hesukristo. Malakas na papuri para sa buhay at makapangyarihan Diyos. Sabihin mo ulit sa Kanya, sister, Sister, answered prayer ka na. answered prayer ka na. Amen. Huminto ang ating Panginoon, narinig niya yung pagtawag ng bulag na ito. Amen? Kaya kanina habang binabasa ni Father yung gospel po, sabi ko, ba't ganun ang binabasa ni Father? Sabi ko, ganyan din naman yung aking babasahin mamaya. Ano? Pero makikita lang po natin, na sa mga sandali po na ito mga kapatid, ang Diyos ay kumikilos dito sa ating kalagitnaan. May gagawin ang Diyos sa ating pagtitipon ngayon. Palakpakan, papurihan natin ang Panginoong Hesus. Huminto ang Panginoon. Paano tinugon ng Panginoong Hesus yung pagtawag sa kanya ni Bartimeo? Paano tinugon ng Panginoong Hesukristo? Ang sabi po dyan ng Panginoon, tawagin niyo siya. Amen? Amen. Tawagin niyo siya. Si Bartimeo bulag. Nung huminto ang Panginoon, hindi niya sinabi, lumapit ka. Amen? Kasi alam niyang hindi naman makakalapit kasi bulag. Amen. Kaya anong ginawa ng Panginoong Hesus? Ipinatawag. Ipinatawag sa kanyang mga alagad. Pag sinabing ipinatawag, pinalalapit. Amen?
pinalalapit pero hindi makakalapit kung saganang kanya lang dahil hindi niya alam kung paano lumapit. Kaya para makalapit si Bartimeo dahil isang bulag, kinakailangan may susundo sa kanya. Amen. Ipinatawag niya doon sa kanyang mga alagad. Purihin natin ang ating Jesucristo. Buksan po natin ang ating pananaw dito. Maraming tumatawag sa Panginoong Hesus, pero hindi lumalapit. Amen. Paano nangyayari yun? Amen? Maraming tumatawag sa Panginoong Hesus, pero hindi lumalapit. Na alam po natin, mga kapatid, ay bakit hindi lumalapit? Maraming tumatawag sa Panginoon buhat sa kadiliman, kagaya ni Bartimeo. Buhat sa kadiliman, tumatawag sa Panginoong Hesus. Subalit mga kapatid, tingnan niyo po, maraming tao minsan sinasabi ang ganito, nananalangin naman ako, pero parang hindi naman ako dinirinig ng Diyos. Dinirinig ka ng Diyos. Tulad ni Bartimeo, humihinto siya para sa iyo. Amen. Amen? Kaso lang, ang inihintay lang ng Panginoong Hesus, lumapit ka. Amen? Na minsan ito po yung atin po na kung saan ay, kaya minsan hindi po natin natatanggap yung ating hinihiling sa ating Panginoong Jesucristo. Naririnig niya tayo. Handa niyang ibigay po yan. Ang problema lang, tumatawag tayo sa Kanya pero nananatili tayo sa kadiliman. Amen? Na habang tayo nananatili sa kadiliman, hindi tayo makakalapit sa ating Panginoong Jesucristo hanggang tawag lang. Amen? Hanggang tawag lang. Papayag ka ba ng ganon? Hindi ka nakakalimot kay Lord? Lagi ka namang nananalangin? Amen? Pero bakit hindi niya tinutugon yung ating dalangin? Kasi walang paglapit. Hanggang tawag lang. Amen? Sabihin mo sa katabi mo, sister, magmula ngayon, Magmula na yun. huwag kang tawag ng tawag lang. Huwag kang tawag lang. Lumapit ka. Amen. Purihin natin ang ating Panginoong Hesus. Malakas na papuri sa Panginoong Hesus. Kailangan po, para makalapit po si Bartimeo dahil bulag po siya, nasa kadiliman siya, hindi niya alam kung paano lumapit, kaya ang ating Panginoong Jesucristo, nung sandali na yan, pinasundo niya sa kanyang mga alagad, si Bartimeo. Ang sabi ng Panginoong Hesus, tawagin niyo siya. Amen? Amen. Tawagin niyo siya. Minsan, nung humirang ang Panginoon ng kanyang mga alagad, ang sabi ng Panginoon kay Pedro, magmula ngayon, hindi ka na, ang trabaho mo ay hindi na mangingisda, kundi mamamalakayan na ng tao. Amen? Ang sabi niya kay Pedro nung sandali na yan, sabi niya, Pedro, huwag kang matakot dahil magmula ngayon, papalitan ko trabaho mo. At si Pedro dati mangingisda, ang sabi ng Panginoong Hesus, ngayon mamamalakaya ka na ng mga tao. Amen? Kinakailangan may magdala kay Bartimeo, may maglalapit kay Bartimeo sa ating Panginoong Hesukristo. Kinakailangan may aakay sa Kanya palapit sa ating Panginoong Hesukristo. Amen? Sabihin mo sa katabi mo, sister, kapag ako naliligaw, akayin mo ako pabalik kay Kristo. Anong sagot niya? Papurihan natin ang Panginoong Hesus. Malakas na papuri para sa ating Panginoong Jesucristo. Kinakailangan may aakay kay Bartimeo, may dadala kay Bartimeo sa harapan ng ating Panginoong Jesucristo. Na ang sabi po ni San Pablo sa sulat niya sa pangalawang Korinto, kabanata po ay 5 at talata po ay 20, ito ang sinasabi po ni San Pablo. Ang sabi niya, kaya't ako'y sugo ni Kristo, parang ang Diyos na rin ang namamanhik sa inyo sa pamamagitan ko.
makipagkasundo kayo sa Diyos. Amen? Amen. Ang sabi sa aklat ng pahayag, ang Panginoong Hesus ay nakatayo sa pintuan at kumakatok. Kundi rin gininuman ang kanyang tinig at ang pinto'y bubuksan, sa ipapasok sa tahanan na yan at sasaluhan kanya sa pagkain. Amen. Hindi naman natin nakikita si Lord na kumakatok. Amen. Pero ang sabi ni San Pablo, sa pamamagitan ni San Pablo na lingkod po ng Diyos, kapag dinadala po ni San Pablo sa isang tao, ang salita po ng Diyos, ang sabi ni San Pablo, sa pamamagitan niya, hindi siya ang namamanik sa puso ng taong iyan, hindi siya ang kumakatok sa puso ng taong iyan, kundi ang ating Panginoong Hesus Kristo. Amen? Mararamdaman ng tao na si Kristo po, mga kapatid, ay dumarating sa buhay niya kung may isang katulad mo na magdadala sa Kanya sa ating Panginoong Hesus Kristo. Amen? Na kinakailangan si Kristo madala natin sa puso po ng bawat isa. Amen. Yan, sabi po dyan, ang Diyos ang namamanik, ang sabi ni San Pablo, sa pamamagitan niya. Wala tayong orasan, ano na ba oras? 1:50. Maaga pa? Maaga pa, 1:45 pa lang. May ilang? Isang oras pa? Talaga? O sige. Okay lang sa inyo? Pag inabot tayo ng 4:00? Okay. Palakpakan natin ang Panginoong Hesus. Sabi ng isa, sinabi ko pa naman saan mag-aantay sa amin. Sa akin hanggang 2:30 lang kami. Ako, biglang nag-alala. Maghihintay yun ng matagal. May naghihintay pa ba sa inyo? Wala na. Hayaan yung maghintay. Unahin natin si Lord. Amen. Palakpakan natin ang ating Panginoong Hesus Kristo. Na ito po, mga kapatid, na kung saan po ay yung mga tao pong itong nasa kadiliman kagaya ni Bartimeo. Amen? Ang sabi po ng mga alagad, nung isa'y ipinapatawag ng ating Panginoong Jesucristo, ang sabi ng mga alagad, lakasan mo ang iyong loob. Amen? Lakasan mo ang iyong loob, ang sabi po dyan, mga kapatid. Alam po natin, kanina sabi po ni Father, dapat tayo ay magiging ilaw. Amen? Magiging ilaw tayo. Na kung saan yung mga nasa kadiliman ay matanglawan ng liwanag ni Kristo sa pamamagitan ng liwanag ni Kristong ipinagkakaloob po sa atin. Amen? Na dapat yung liwanag na ibinibigay sa atin ni Kristo ay magbigay ng kalakasan na sa taong nasa kadiliman. Amen? Kaya para po na yung liwanag na yan ay magbigay ng kalakasan sa isang taong nasa kadiliman na walang kakayahan lumapit sa ating Jesucristo, ang sabi po dyan ay ipakita ninyo sa tao na yan ang liwanag na yan sa pamamagitan ng paggawa ng mabuti. Amen? Kasi kapag nakikita ng tao yung kabutihan na yan sa bawat isa po sa atin, yan din ang magbibigay ng lakas ng loob sa kanya para na kung saan iwan yung mga bagay na ginagawa niyang hindi mabuti. Amen? Kaya kinakailangan may magbigay sa kanya ng kalakasan. Purihin po natin ang ating Panginoong Hesus. Ang sabi po diyan, ang sabi po sa Ebanghelyo ni San Juan, kabanata po ay 3 at talata po ay 20, may ipinapahayag po dito na ito po ang sinasaad. Ang sabi sa Ebanghelyo ni San Juan, ang gumagawa ng masama ay ayaw sa ilaw at hindi lumalapit dito upang hindi nahahayag ang kanyang mga gawa. Amen? Tumawag man tayo sa Panginoon, magsimba man tayo na magsimba, mga kapatid, kung mayroon tayong ginagawang hindi ayon sa kalooban ng Diyos, hindi pa rin tayo nakakalapit. Amen? Hindi pa rin tayo nakakalapit. Kasi ang sabi po dyan,
ang gumagawa ng masama ay ayaw sa ilaw. Amen? Sapagkat ang sabi po dyan ay ayaw niya makita yung kanyang ginagawa. Amen. Kaya isa lang to, pwede natin itong tanawin na habang kahit tayo po ay nananalangin, tumatawag kay Lord, nagsisimba, kung meron pa tayong ginagawa na hindi kalugod-lugod sa Diyos, hindi pa rin tayo nakakalapit sa Kanya. Amen? Marami sa atin natatanglawan ng liwanag, pero ayaw ng liwanag. Amen. Nakukuha niyo po? Andiyan na yung salita ng Diyos na nagbibigay sa atin ng liwanag, gumagabay sa atin para gawin ang mabuti, pero minsan ayaw natin gawin ang mabuti. Na kung saan may tanglaw na, pero ayaw natin sa liwanag. Amen. Purihin po natin ang ating Panginoong Hesukristo. Malakas na papuri po sa Diyos. Ngunit ang mga namumuhay sa katotohanan ay lumalapit sa ilaw. Pag sinabing katotohanan, yung taong ginagawa ang salita ng Diyos. Amen? Ay lumalapit sa ilaw, gayon nahahayag ang kanya mga ginagawang pagsunod sa ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. Palakpakan natin ang ating Panginoong Hesus. Alam natin na ang taong makasalanan ay walang lakas ng loob lumapit sa Diyos. Diba? Minsan may mga bagong attender po tayo dito. Minsan ay makikita na masiya yung puso nila, nakikita nagpupuri kayo sa Diyos. Nakikita na kung saan ay nagpupuri tayo sa ating Panginoon. Minsan nanonood sila pero ang katanungan nila, paano kaya sumali dyan? Amen? Na minsan wala silang lakas ng loob na humakbang para makipag-isa sa atin. Amen? Kaya minsan nahihiya silang lumapit. Alam naman natin kapag ang tao ay makasalanan, minsan ang sabi ng tao, pag niyaya mo, halika, magsimba tayo, minsan sabi ng tao, saka na lang, hindi pa ako pwede dyan, hindi pa ako karapat dapat dyan. Nahihiya, di po ba? Nang sandali po na yun na ayaw niya na kung saan alam ng tao na to na nakikita ng Diyos yung kanyang ginagawang hindi tama, kaya nahihiyan lumapit kay Lord, walang lakas ng loob. Pero isang katotohanan, habang tayo alipin ng ganoong mga gawain, dapat magkaroon tayo ng lakas ng loob lumapit sa Diyos dahil kailangan natin ang Diyos sa kalalagayan po natin iyan. Amen? Kaya kinakailangan nila ang lakas ng loob. Sino po makapagbibigay sa kanya ng lakas ng loob? Hindi nila kayang iwan. Kasi marami sa atin ay pagmamay-ari ang buhay natin ay pagmamay-ari ng maraming bagay na hindi natin kayang bitawan. Amen? Hindi natin kayang bitawan, mga kapatid, sa buhay po natin. Na minsan ay magagawa lang ng tao na bitawan yung mga bagay na mayroon sa buhay niya na para sa kanya minsan pakinabang pero hindi naman alam niya na hindi naman kalugod-lugod sa Diyos. Minsan nagagawa niya lang yan iwan kapag mayroong nagbibigay sa kanya ng lakas ng loob na kung saan bitawan mo yan, hindi ka pababayaan ng Diyos. Amen. Amen? Lalo na kung may mga sharing po tayo, amen? Meron po tayong mga patutuo sa kanila, sister, dati ganyan ako, sister, pero nung ginawa ko, bitawan ko lahat yan, sister, kita mo naman kung anong pinalit ng Diyos sa buhay ko. Amen? Nabubuhay ako na hindi nag-aalala na ang aking ginagawa tulad ng dati, na kahit alam ko, kahit pinapakinabangan ko yan, pero nag-aalala ako dahil alam ko mali iyan. Nag-aalala ako, wala akong katahimikan dahil alam ko mali iyan. Pero yung mali na yan na dating pinakikinabangan ko, nung bitawan ko, masigit ang binigay ng Diyos. Amen. Purihin po natin ang ating Panginoon na minsan yung mga kabutihan na to na ginagawa sa atin ng Diyos, kapag ibinabahagi po natin sa kanila, itong nagbibigay ng lakas ng loob sa kanila na iwan yung dapat nilang iwan sa kanilang buhay at lumapit sa ating Panginoong Hesukristo. Kaya kinakailangan maging liwanag tayo sa kanila para makapagbigay ng kalakasan. Amen. Purihin natin ang ating Panginoong Hesus. Malakas na papuri sa Panginoong Hesukristo. Paano tayo lalapit? Paano lumapit yung
si Bartimeo. Ang sabi po, lakasan mo ang iyong loob, pinatatawag ka niya. Amen? Nung marinig ni Bartimeo yung pinatatawag, kakaiba yung kaligayahan meron siya. Una siya lang ang tumatawag. Amen? Pero nung marinig niya na siya na ang pinapatawag, hindi niya na inaksaya. Paano nakalapit si Bartimeo? Ang sabi po dito, iwinaksi niya ang kanyang balabal, paluksong tumayo at lumapit kay Jesus. Iwinaksi niya ang kanyang balabal. Yung salitang iwinaksi ay pwede natin sabihin itinapon. Amen. Hinubad. Yung kanyang balabal, hinubad, iwinaksi, itinapon, mga kapatid sa ating Panginoong Kristo, o sa isang salita pa po ay iniwan na po iyon para makalapit sa ating Panginoong Hesukristo. Amen. Marami po sa buhay natin na kinakailangan hubarin bago makalapit. Totoo po yan, mga kapatid sa ating Panginoong Kristo, na kinakailangan iwaksi po natin iyan para makalapit sa ating Panginoong Hesukristo. Itapon mo iyan, iwan mo iyan para makalapit ka sa ating Panginoong Hesukristo. Ito yung tunay na paglapit. Yung ginawa po ni Bartimeo nung sandali pong iyan. Si Bartimeo nung sandali na yan, umaasa sa magagawa ng tao sa kanyang buhay. Pero nung marinig niya nandoon ang ating Panginoong Kristo, yung pagkakataon na to hindi niya sinayang sa kanyang buhay. Yung dapat niyang iwan nung sandali na yan, yung dapat niyang hubarin sa buhay niya nung sandali po na yan, mga kapatid, hinubad ni Bartimeo. Uulitin ko po, mga kapatid, sa Panginoong Hesus, huwag tayong masaktan. Marami sa atin tumatawag, hindi nakakalapit. Dahil marami pa sa atin, hindi pa natin kayang iwaksi. Hindi pa natin kayang hubarin, hindi pa natin. Totoo po yan. Kasi hindi ko kayang saklawan ang inyong damdamin. May mga karanasan kayo na hindi ganun kadaling limutin. Amen. Totoo po yan. Pero mga kapatid sa ating Panginoong Hesukristo, alin ang mas mahalaga? Yung pinanghahawakan mo na yan o yung salita ng Diyos na ipinaparating sa iyo? Amen? Hindi niya ito ipaparating sa atin kung alam niyang hindi ito makakabuti sa bawat isa po sa atin. Amen? Kaya sasabi ko po sa inyo, kapag tayo tumatawag kay Lord at hindi nakakalapit sa Panginoong Hesus, madali tayong mahatak ng mundo. Amen? Madali tayong mahatak ng mundo, kapatid. Magugulat ka na lang isang araw, wala ka na lalo. Amen. Wala ka na lalo sa pagtawag sa ating Panginoon. Tangay-tangay ka na ng mga tao na kung saan ay nabubuhay o ang tanging kaligayahan ay wala kay Lord, kundi sa mga bagay mayroon sa mundo pong ito. Pero ang sabi po, hanapin mo sa Diyos ang kaligayahan at ang pangarap mo'y iyong makakamtan. Amen. Maging kagalakan, maging kaligayahan natin ang Diyos sa buhay po natin. At ang sabi po, hindi niya ipagkakait ang ating mga kahilingan. Dito po, iwinaksi niya po. Amen? Maraming dapat hubarin. Kaya isa po sa masasabi ko po, ito na share ko po sa inyo, na minsan trainee pa lang po, hindi pa naman trainee po yon kasi nung time po na yan ay may mga pangungusap ang Diyos sa buhay ko. Nung una po ay dumalo kami ng pray over, tawag nito ay prayer and fasting po sa Nayon Pilipino. May Nayon Pilipino pa po dyan sa Pasay, malapit sa airport at malapit sa amin yon. Parang bakuran ko lang yung lugar na yan. Ngayon po, pasyalan po yan, ando doon sila Brother Rico noon na may prayer and fasting po sila doon. Ako po'y naakay ng mga doon sa amin na dumalo doon. Baguhan po ako. At nung ando doon kami, ang isa sabi ni Brother Rico, mag-partner-partner kayo, dalawa-dalawa, at sabi niya ay maghanap kayo ng isang bagay, at sa bagay na yan, ipanalangin nyo na ang Diyos ay mangusap sa inyo. Mangusap. E di,
may kasama ako. Yung kasama ko baguhan din. Baguhan din na akay lang siya ng kapatid niya. Ilang linggo pa lang siya tulad ko. Ni Biblia, wala kami. Hindi pa kami sabi ko, hindi pa ako nagbabasa ng Biblia. Wala akong Biblia. Siya, ganun din. Pero nung kami po magkasama, may nakita kaming kangkong. Yung kangkong ando doon sa tubig. Na-share ko na po to sa inyo, ha? Ando doon sa tubig yung kangkong. Sabi namin, ano yung bagay? Hanggang natanaw namin yung kangkong. Ang sabi niya, yung kangkong na lang na iyan. Sabi ko, sige, panalangin mo na mangusap sa atin ng Diyos. Sabi niya, hindi ako marunong manalangin, ikaw na lang. Sabi ko, hindi rin ako marunong. Talagang nagkakahiyaan kami kasi hindi pa talaga kami marunong ng ganon. Alam niyo po, napilitan ako manalangin. Ang sabi ko, Lord, mangusap ka sa amin. Pagkatapos po noon, nag-share siya. Sharing kami kung paano siya nakarating sa gawain na ito. Baguhan, share din ako sa kanya. Matapos doon, binalikan namin yung kangkong. Tinanaw namin yung kangkong naroon sa tubig. Yung kangkong po dalawa. Dalawang magkatabi, yung isa nakalutang sa tubig, malago ang dahon. Yung isa nakalubog, yung tangkay sa tubig. Yung kaunting nakalabas lang sa tubig, ang may dahon. Liwanag ng pangungusap sa amin ng Diyos. Tingnan niyo yung kangkong, nabubuhay sa isang mundo ng tubig, pero magkaiba ang buhay nila. Yung lubog sa tubig, kakaunti ang dahon at payat. Pero yung nakalutang sa tubig, malago ang dahon. Yan ang buhay nyo noon. Alipin kayo ng mundo na kinaroroonan nyo, kaya wala kayong paglago sa espiritu. Kinakailangan wag kayong lubog sa mundong inyong kinaroroonan tulad ng isang kangkong na siya ang nakalutang na hindi alipin ng mundo ng tubig. Liwanag po ng pangungusap ng Diyos. Na nung oras na yan, inari po namin iyon na pangungusap ng Diyos. Magmula noon, ang isa lang namin na sharing po ay, ang sabi ni Brother Lico, lapatan nyo ng verse sa Biblia. Iwala namang Biblia kami. Pero ang sabi ko sa kanya, may verse ako sa Biblia na natatandaan ko pagmula nung ilang araw na dito na ako sa gawain. Yung salita sa Biblia, sa Matthew chapter 5, verse 6, na sabi, mapalad ang taong nagmimiting makatupad sa kalooban ng Diyos, ipagkakalob ng Diyos ang kanyang minimithi. Ang sabi niya, yan lang din ang alam ko. Sabi niya, yan lang din ang alam ko, sabi niya na salita ng Diyos sa Biblia. Okay. Kaya, ang amin pong naisip, para kami makapagpatuloy, dadalo na kami ng mga seminar ng mga preacher sa Amorsolo. Kaya magmula noon, nagsimula na kami mag-seminar. Kapatid sa Panginoong Hesus, nung ako po'y pumupuntang Amorsolo po, para dumalo sa pag-aaral, sa seminar po, araw ng Lunes, hindi maganda pakiramdam ko. Namamalat at inuubo. Kaya bumili ako ng candy. Nung bumili ako ng candy po, para kainin yon, para mawala yung malat, yung katin ng lalamunan, yun ang purpose para kung kaya ako bumili nun. Pero natapos yung pag-aaral, nakarating ako sa amin, yung candy hawak-hawak ko. Hindi ko nakain yun. Pero kaya naging malaking katanungan sa akin yun. Ang sabi ko, Lord, binili ko ito kanina para kainin. Pero bakit hindi ko ito nakain? Nakalimutan ko. Maiksing panalangin ang ginawa ko. Lord, mangusap ka. Meron ka bang gustong iparating? Smita ng bagay na ito. Nagsimulang mangusap ang Diyos. May dumarating na mga pangungusap sa puso ko. At ang pangungusap ay ganito. Sino nagmamay-ari ng candy bago mo bilhin? Hindi mo na makadaling sagutin. Sinasagot ko. Ang sabi ko, yung vendor kanina sa tabi ng kalsada. Nung mabili mo, sino na nagmamay-ari niyan? Sabi ko, ako na. Paano mo pakikinabangan iyan? Pinagmasdan ko. Sa tingin niyo, paano ko pakikinabangan yung kending iyon? Ayan. Habang tinitingnan ko, ginawa ko, binalatan ko yung candy po. Matapos ko alisin yung isang balat, mayroon pang isang balat sa loob. Inalis ko ulit yon at nung maalis ko, saka ko isinubo yung candy pong iyon. Doon ko na nalasahan.
kung ano mayroon sa candy pong iyon. Patuloy, dumarating yung pangungusap. Ang pangungusap ay ang ganito. Dati hindi kita pagmamay-ari, pero binili kita. Pinapakita ng Panginoon, yung kapahayagan niya, binili kita sa pamamagitan ng aking dugo. Nangungusap ang Lord. Pero ang sabi ni Lord, hindi kita pwedeng pakinabangan kung hindi ka papayag na gawin ko sa iyo ang ginawa mo sa kending iyon. Kahit pagmamay-ari kita, nabili na kita, pero hindi kita mapapakinabangan kung hindi ka papayag na gawin ko rin sa iyo ang ginawa mo sa kending iyon. Anong ginawa ko sa kending iyon? Hinubaran. Inalis ang dapat alisin para malasahan yung kending iyon magiging pakinabang para sa akin. Kaya sabi ko, Lord, alisin mo yung dapat alisin. Hubarin mo yung dapat hubarin. Pero masakit din. Masakit din kapag hinuhubad ni Lord. Amen? Nung naguhubad na si Lord, naiiyak na ako eh. May mga katanungan, Lord, bakit ganun? Kung kailan na sa'yo na ako, bakit kinakailangan mawala pa to? Pero nung nagtanong na ako niyan kay Lord, isa lang ang kanyang sagot. Ikaw ang nagsabing, gawin ko sa iyo kung anong dapat kong hubarin sa iyo. Purihin po natin ang ating Panginoong Hesukristo. Dito po, sa atin po, nung si Bartimeo ay makalapit sa ating Panginoong Hesukristo, nung makalapit na siya sa ating Panginoong Hesus, nag-uusap sila ni Lord. Nag-uusap sila ng Panginoon. Amen? Ang sabi sa kanya ng Panginoong Hesus, naririnig ni Bartimeo, anong ibig mong gawin ko sa iyo? Sumasagot si Bartimeo eh. Kapag ikaw nakakalapit kay Diyos, sa Panginoong Hesus, kapag ikaw ay nakakalapit sa Diyos, maririnig mo ang tinig niya sa iyo. Maririnig mo ang tinig ng ating Panginoon. Ang tinig niya kay Brother Edgar, payag ka bang hubaran kita? Amen. Sabi ko lang kay Lord, kung gagamitin mo ako, alisin mo yung dapat mong alisin. Amen. Hubarin mo ang dapat hubarin. Naririnig, nakakausap mo siya, nakakausap kanya. Amen. Kapag tayo po ay nangusap kay Lord, anong tugon ni Lord sa atin? Nung sabihin ng Panginoong Jesus kay Bartimeo, anong ibig mong gawin ko sa iyo? Ang sabi ni Bartimeo, ibig kong makakita. Sino ditong gustong makakita? Sinong gustong magkaroon ng malaking kita? Palakpakan po natin ang ating Panginoong Jesus. Kayang ibigay ng Lord yan. Amen. Sagana magbigay ang pagpapalang Panginoong Jesus. At ito po, nung sabihin ni Bartimeo, ibig kong makakita, anong tugon ng Panginoong Jesus? Sa ibang bahagi, ang sabi po rito, umuwi ka na, magaling ka na. Sa ibang bahagi ng Ebanghelyo, ang sagot ng Panginoong Jesus, mangyayari ang hinihiling mo. Purihin po natin ang ating Panginoong Kristo. Laging tugon ng Panginoong Jesus sa ating kahilingan, mangyayari ang hinihiling mo. Amen. Ang tanong, kapag siya ang nagtanong, kapag siya ang nagsalita sa atin, ano naman ang tugon mo? Amen. Lumapit yung mayaman, Lord. Nais ko magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sabi ng Panginoon Jesus, ito ang mga utos. Sabi ng mayaman, nasunod ko na iyan buhat pa sa aking pagkabata. Sabi ng Panginoong Jesus, isa na lang ang kulang mo. Ipagbili mo ang lahat mong ari-arian at ipamigay sa mga dukhang pinagbilhan. Nung marinig ng mayaman, nalungkot dahil siya'y mayaman, umalis na malungkot sa harapan ni Lord. Ano yung kanyang tugon sa sinabi ni Lord? Layas,
Nilayasan ng Panginoon dahil hindi niya kayang hubarin yung nais ipahubad sa kanya ng Panginoon. Nung katagpuin ng Panginoong Hesus si Sakeo, dumating, tinanggap ni Sakeo ang Panginoong Hesus sa kanyang tahanan. Habang nag-uusap sila ng Panginoong Hesus, tumindig si Sakeo at ang sabi ni Sakeo, kalahati ng aking kayamanan ibibigay ko sa mga dukha. Kung ako may taong nadaya, nasaktan, nagulangan, ninakawan, inagawan ng anumang pagmamay-ari niya, 4 na doble ibabalik ko sa kanya. Amen. Anong tugon ni Sakeo? Nung sabihin ng Panginoong Hesus, yung kayamanan mo, ipamahagi mo sa mga dukha, ang sabi ni Sakeo, ibibigay ko. Ibibigay ko. Yun ang kanyang tugon. Ang sabi ng Panginoong Hesus, dumating sa sambahayang ito, sa pamilyang ito, ang tunay na pagpapala, ang kaligtasan na kaloob ng ating Panginoong Hesukristo. Dumating. Handang tumugon si Lord sa ating mga kahilingan. Lagi niyang sinasabi, mangyayari, ibibigay ko sa iyo. Tungkulin kong ibigay iyan sa iyo. Pero kapag si Lord ang may sinasabi sa atin, hinihintay niya rin kung ano ang ating tugon. Amen. Tumayo po tayong lahat. Inaanyayahan ko po yung ating kanina mga winelcome po dito. Sino po sila? Hali po dito sa harapan. Pwede ko po kayong anyayahan. Mahal po kayo ng Diyos. Sige po, dito lang mo. Sige po, sister. Ituon po natin sa kanilang ating kamay. Pwede ko kayong anyayahan sa maiksing panalangin. Sumunod po kayo. Sige. Taas natin ang ating kamay. At yuko po natin ang ating ulo. Panandalian natin pikit lang yung ating mga mata. Ang pagtaas ng kamay, pagsuko lang ng ating sarili kay Lord. Sabihin natin, Ama naming nasa langit, maraming salamat sa lahat ng kabutihan na ginawa mo sa buhay ko, buhat sa aking pagkabata, at kabutihan na patuloy mong gagawin sa buhay ko. Lumalapit ako sa iyo at buong pusong nagpapakumbaba at inaamin na ako'y nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa. Sinuway ko ang mga utos mo. Hindi ko pinakinggan ang mga salita mo. Patawarin mo ako, Ama naming nasa langit. Nagkasala ako sa aking kapwa sa pamamagitan ng mga nagawa ko na hindi tama, nakasakit, nakasira sa kanila. Patawad, Ama naming nasa langit. Nagkasala ako sa aking mga mahal sa buhay. Naging masuwaying anak ako. Hindi ako nakapagdulot ng kaligayahan. Nakasakit ako ng kanilang damdamin. Patawad, Ama naming nasa langit. Patawad, Hesukristo. Patawarin mo ako sa aking mga pagkakasala. Nagmamakaawa ako. Hugasan mo ako. Linisin mo ako sa pamamagitan ng iyong banal na dugo sa lahat kong karumihan mula ulo hanggang talampakan. Mahabag ka, Panginoong Hesukristo. Patawarin mo ako. Binubuksan ko ang pintuan ng aking puso at tinatanggap kita, Panginoong Hesukristo, sa aking buhay na aking Panginoon, tagapagligtas, Hari at Diyos ng aking buhay. Dalangin ko, maghari ka sa buhay ko, manahan ka sa puso ko, at tulad ng iyong pangako, huwag mo akong iiwan, huwag mo akong pababayaan. Panginoong Hesukristo, mahabag ka sa akin, tulungan mo ako, nagbabalik loob ako sa iyo, tanggapin mo ako, tanggapin mo ako. Hallelujah.
Sige po, patuloy tayong lumapit sa Panginoong Jesus. Hallelujah. Kausapin niyo ang ating Panginoon. Ikaw ba'y pagod na sa iyong nadarama? Ikaw ba'y hirap na sa iyong mga problema? Narito ako at bukas lagi ang palad ko, naghihintay sa pagtawag mo. Anak, ako'y nangungulila sa iyo, nangangarap na isang araw ay makapiling ka. Hindi mo ba alam na mahal kita, at hindi ko hahayaan na ikaw ay mawala. Halika, mapit ka, anak kong nawala. Mga kasalanan mo ay nilimot ko na. Sabik ako na mayakap ka, at sa tuwid-tuwid na ay magkapiling ka. Ang luha mo ay papahirin ko, ang lungkot mo ay papawiin ko, ang pasanin mo ay kukunin ko, at ang ligayang nais ay ibibigay ko. Halika, mapit ka, Mahal na mahal tayo ng Diyos. ang nawala. Mahal ka ng Diyos. Mga kasalanan mo ay Naririyan siya lagi. iwan ko na. Nakikinig sa bawat isa sa atin. Sabik ako na mayakap ka, at sa tuwid-tuwid na ay makapiling ka. Halika, mapit ka, anak kong nawala. Mga kasalanan mo ay nilimot ko na. Sabik ako na mayakap ka, at sa tuwid-tuwid na magkapiling ka. Ama naming nasa langit, dalangin po namin, bigyan mo kami ng lakas ng loob na patuloy makalapit sa iyo at patuloy masunod ang kalooban mo. Tulungan mo kami, Panginoong Jesucristo. Maghari ka sa buhay namin, manahan ka sa bawat isa sa amin araw-araw. At dalangin namin, Panginoon, huwag mo kaming iwan. Huwag mo kaming iwan, Panginoong Jesus. Samahan mo kami, Panginoong Jesus. Hallelujah. Laging tugon ng Diyos sa atin, mangyayari ang kahilingan mo. Ibibigay ko ang hinihiling mo. Ano mang kahilingan meron ka ngayon, handang ibigay sa iyo ng Panginoong Jesus. Mga suliranin meron tayo, handa niyang pawiin. Ang kaligayahan na hindi natin malasap,
sa mga bagay na tinamasa natin, sa piling ng mga mahal natin sa buhay, handang ibigay sa iyo ng Diyos. Handang ipalasap sa iyo ng Panginoon. Panginoong Hesus, sa gitna ng aming kahinaan, patuloy kaming dumadalangin ng pangunawa mo at tulong, Panginoong Hesus. Tulong, Panginoong Hesukristo. Bigyan mo kami ng sapat na lakas araw-araw na patuloy naming magawa ang mabuting nais mo, Panginoong Hesus, para sa aming kapwa at sa aming mga mahal sa buhay. Hallelujah. Thank you, Lord. Sige po, sis, pwede na kayong bumalik. Salamat. Taas natin ang ating mga kahilingan. Panandalian tayong manahimik habang nakataas po yung mga kahilingan pong iyan. At sa ating pananahimik, buhat sa puso nyo, ibulong nyo kay Lord ang ibig nyo ngayon. Yung nais nyong makita. Yung nais nyong makita para sa inyong mga mahal sa buhay. Yung nais mong makita para sa iyong sarili. Hingin mo sa Panginoong Hesus. Yung nais mong makita ang tagumpay ng iyong mga anak. Yung nais mong makita na gumanda ang kanilang buhay. Yung nais mong makita ang pagbabagong buhay. Yung nais mong makitang magaling sa karamdaman, patuloy taglay ang magandang kalusugan at kalakasan. Ama naming nasa langit, maraming salamat. Ikaw ang tumutugon sa aming mga dalangin at ibinigay mo sa amin ang bugtong mong anak na si Jesucristo para ang aming mga kahilingan ay lubos naming makamtan na kung paano mo siya ibinigay sa amin, hindi mo ipagkakait sa amin ang anumang aming hilingin sa iyo sa kanyang pangalan. Patuloy, Ama, dalangin ko habang naririto ang aking mga kapatid sa lugar ng Hong Kong. Samahan mo sila, Panginoong Hesus. Biyayaan mo po sila, Ama, ng mga amo mapagmahal, mga amo maunawain, mga among mabubuti, O Lord, na kanila mapaglilingkuran. At dalangin namin, Ama, sumita ng kanilang paglilingkod, dakilang El Shaddai, ang pag-ibig mo ang siyang maghari sa puso ng mga amo na kanilang pinaglilingkuran, dakilang Diyos naming nasa langit. At habang sila naririto, biyaya ng magandang kalusugan, kalakasan, at ang pagsasama mo ang manatili sa kanilang buhay. Punuin mo sila at ang kanilang mga mahal sa buhay ng lahat ng mabubuting bagay na kanilang kailangan araw-araw. Pagpalain mo, Ama, ang Hong Kong kung saan kami ay naririto, dakilang El Shaddai, sa ngalan ng Panginoong Hesus, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Papurihan at pasalamatan natin ang ating Panginoong Hesukristo. Pagpalain kayo lahat ng Diyos sa lahat ng inyong gagawin. Salamat sa Diyos natin, salamat sa Kanyang lingap, salamat ibinigay niya si Jesus Cristo. Salamat
Ating dasalin ang Salmo 91, awit ng pagtitiwala sa Diyos. Sa ngalan ng Ama, ng Diyos, Espiritu Santo. Amen. Siyang naghahangad ng pagkupkop ng kataas-taasan at nanatili sa kalingan niyong makapangyarihan. Makapagsasabi sa kanyang Panginoon, muugkat tahanan. Ikaw ang aking Diyos, ang Diyos na tangi kong pinagkatiwalaan. Ika'y ililigtas niya sa panganib, sa umang nabitag, at kahit anumang mabigat na salot, di ka magdaranas. Lulukuban niya sa lilim ng kanyang malabay na pakpak. Sa kalingan niya ay natitiyak mo na ikaw ay ligtas. Iingatan niya at ipagsanggalang pagkat siya'y tapat. Pagsapit ng gabi, di ka matatakot sa anumang bagay, maging sa gagawing biglaang paglusob pagsapit ng araw. Ni sa anumang darating ng salot pagkagat ng dilim, di ka matatakot sa kasamaan mang araw kang dumating. Kahit na mabuwal sa iyong harapan ang 1,000 tao, sa iyong paligid ang bilang ng patay maging 10,000, di ka matatakot at matitiyak mong di ka maano. Ika'y nagmamasid at sa panunood iyong mamamasdan, yaong masasama at nakikita mong pinarurusahan. Sapagkat si Yahweh ang iyong ginawang tagapagsanggalang at ang pinili mong mag-iingat sa iyo'y kataas-taasan. Di mo aabuting ika'y mapahamak at walang daratal, kahit anong uring mga paghihirap sa iyong tahanan. Susuguin niya ang maraming anghel, silang susubaybay. Kahit sang dako ika'y maparoon, tiyak iingatan. Sa kanilang palad ay itatayukat silang magtataas nang hindi masaktan ang mga paa mo sa batong matalas. Kahit ang matapakan mo ang mga leon, ahas na mabagsik, di ka maano sa mga serpiente at liyong mababangis. Ang sabi ng Diyos, aking ililigtas ang tapat sa akin at iingatan ko ang sinumang taong ako ay kikilanlin. Pag sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan at kung may hilahil ay sasakluluhan. Aking ililigtas at ang bawat isa ay pararangalan. Sila ay bibigyan ko't gagantimpalaan ng mahabang buhay at nakatitiyak ng tatamuhin nila'y kaligtasan. Maaring ipinid ko ang langit at hindi pumatak ang ulan. Maaring magpadala ako ng mga balang upang salantain ang lupang ito. Maaring paghahanapin ko sa aking bayan ang salot, ngunit sa sandaling ang bayang ito na aking pinili ay mapagkumbaba, manalangin, hanapin ako at talikdan ang kanilang kasamaan. Diringgin ko sila, patatawarin ko sila, at ibabalik ko sa kanilang lupain ang katiwasayan at kasaganahan. Ito ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa ngalan ng Ama, ng Diyos, Espiritu Santo. Amen. Amen. God bless us all. To see you next Saturday. See you tomorrow. Tomorrow, tomorrow. I love you tomorrow. Tomorrow, tomorrow.